International Mobile Subscriber Identity Catchers. Noong pa po natin ito pinag-uusapan. As a matter of fact, if you will recall, noong pong paghahain ng kandidatura noong 2022 presidential elections, nakatanggap ang maraming taga-media, di ba, ng alert? Naalala ho ninyo, diyan sa may Sofitel pa yung filing no, naalala ko eh. Di ho ba? Opo, nakatanggap ng alert, nakala mo, yung pala, parang alert na natatanggap pag may bagyo. Oo. And then, ang mensahe ay pag-i-endorso, announcement ng isang kandidato na nataon namang nanalo. Tama? 3 years ago. So, hanggang ngayon, ito pa rin po ang problema natin. Nasaan ba ang problema po ng gobyerno? Ba't dito masawata, Asek? Ito, Manong Ted, tama ho kayo. Yung technology na ho na to, kung babalikan nyo, even if you research, yung mga IMSI catcher devices na ho to, as far back as 10 years ago, 7 years ago, andyan na ho yan eh. Ang problema ho talaga ho, Manong Ted, andyan naman yung mga batas natin na pinagbawal na ng NTC, both yung pag-distribution at pagmamayari at even possession po ng mga devices na to, bawal na ho. Ang problema ho talaga enforcement. And I have to, to be fair naman sa ating mga law enforcers po, Manong Ted, mahirap naman ho talaga kasi you really have to, talaga kailangan naka-on to para ma-detect ho natin itong mga devices na to at ma-pinpoint natin saan para mahuli ho natin. Sa pagkakataong ito, dahil itong device na to ay binibenta ng isang distributor na banyaga, nagkaroon tayo ng test bike, tsaka lang ho natin nahuli. Kung matatandaan nyo, Manong Ted, nung pinag-uusapan natin, inaasahan talaga natin na talaga makakahuli tayo ng mga ganitong devices at saka yung mga gumagamit nito ngayong election kasi parating naka-on. Yun ang nagiging problema, Manong Ted, kailangan naka-on to para ma-pinpoint natin. Sa pagkakataong to, dahil binibenta, nagkaroon ng test buy at may kumagat, yun ho, nahuli ho natin. Yung nga po, no? Noon pa po kasi nga ito available sa market at ginagamit ng ilan din politiko, no? Para po sa kanilang personal na mga interest. Pero sir, ito pong itong nahuli na Malaysia, ito ba yung Malaysian? Malaysian ho. Okay, opo. Ang sabi ho ng Globe na amin nakapanayam, na meron daw po kasing pamamaraan na makagawa ka ng sarili mo, yung do-it-yourself. DIY. Oo, even daw po sa bahay, kayang gawin itong MC catchers. Totoo ho ba yun? Tama naman ho. If you have the right tools and right devices, components to make your own MC devices po. Again, talaga to eh. Dati ho, noong 10 years ago, Manong Ted, mahal to kasi parang isang buo to eh. Ngayon dahil sa pag-spread ng technology and pag-advance ng technology, talagang kaya na eh. Available na sa market yung components ho nito eh. And again, pero uulitin ho natin, pag halimbawa, even though individual components altogether hindi bawal, pero pag binuo mo to, bawal ho talaga to. Andyan ho yung mga batas. Talaga, enforcement ho talaga, Manong Ted. And hindi ho limitado sa atin to, Manong Ted. Okay, ito katatapos lang ho ng election sa US. Nagamit din ho itong mga devices na to para doon sa election nila.